Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito ako ngayon sa Islamic Center sa Dumaguete City nagsasalita. Pisina dito. Ang tatalakayin ko ngayon, ito namang kabulastugan ni Paul. Itong mga katuruan ni Paul na hindi lamang niya ah, winaksi ang katuruan ni Kristo, kinontra pa niya. Kinontra pa ni Paul ang salita ni Kristo. At pinapahiya pa si Kristo. Iniinsulto pa. Grabe si Paul. Iniinsulto pa si Kristo. Tingnan natin kung ano ang salita ni Kristo tungkol sa batas. Tungkol sa batas ng Diyos, nakaraan batas sa Diyos. Anong sinasabi ni Jesus? Okay? Basahin natin sa Mateo 5:17. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Hanggat hindi natutupad ang lahat, kaya sinumang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo, hindi lang sumusunod nagtuturo sa mga tao na tuparin, iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Hindi lang paniniwalaan, hindi lang tutuparin, kundi ituturo ang mga batas ng Diyos. Pag sinasabi sa English nga the law, referring to Torah. Referring ho sa Torah. In English, think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Tapat na po ba? Ang batas ay dapat sundin at ang mga kaugalian ng mga propeta ay dapat sundin or iwaksi or itapon ito, apakan ito, i-delete, i-cancel ayon kay Pablo. Ayon kay Pablo. Basahin natin sa Hebrews kung mayroon kayong kasulatan dyan or mayroon kayong Biblia. Basahin ninyo mga kapatid sa Hebrews chapter 6 verse 1. Okay? Chapter 6 verse 1 sa Hebrews. Therefore, in English, kay Pablo ito, therefore, let us move beyond elementary teaching about Christ. Let us move beyond the elementary. Grabe. Ano ba sa kanya? High school na? Secondary na? Ano sa kanya? University or college na ang teaching? Because sabi niya, therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. Mature na pa lang sa kanya. Kag Jesus Christ, elementary pa. Not laying again the foundation of repentance. Not laying the foundation of repentance. Jesus Christ said, I did not come to sacrifice, but I came for the sinner to repent. Si Kristo. Ang tinuturo niya is repentance. Kagaya ng tinuturo ni Junas, repentance. Ang ginagawa ni David, repentance. Ang ginagawa nila ni Adam, repentance. Dahil lahat tayo ay magkakasala. To repent. Pero sabi ni Pablo, no, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Ginagamit pa ang Panginoon. Okay. Dito tayo sa Tagalog. Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin, panimula, elementary, aralin tungkol kay Kristo. At magpatuloy tayo sa mga aral na para sa
sa mga may sapat na gulang. Oh, may sapat na gulang, sa mature na ang sa kanya. Ang Jesus pala, ang turo ng Jesus para lamang sa mga bata. Kasi sapat na mga gulang. Tigilan na natin. Oh, ihinto na natin. Huwag na yan. Ang muling paglalagay ng pundasyon no, tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan. Wala dito yung pagsisisyo. Madaya talagang Tagalog. Yung talikuran natin ang pagsisisi, that repentance sa English, dito wala eh. Gawaing walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Wala ditong nasabi nga talikuran natin yung yung repentance. Sa English, sinasabi, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Let us live. Sino ka? Sabi ni si Kristo, the master, the servant is not above to his master. Neither the disciples above to his teacher. His master. Nako, grabe si Pablo. Sino ba ang master ni Pablo? Di ba Jesus Christ? You should obey and follow, abide the Lord Jesus Christ. Paul, si Abloy. Grabe Abloy ah. Kung nandito ako si Jesus, kung ako si Jesus, dito ako kung buhay ka pa, talagang martilyuhin ko yung ulo mo eh. Dito sa Romans chapter 6 verse 14, ano ang sinasabi ni Pablo? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Wala na kayo ilalim sa kautusan. Na mayroong tayong salita eh, no one is above the law. Meaning we are all under the law. Sa Filipino, we are all under the law of the Philippine Constitution or Philippine law of the land. You must under. Pero kung sabihin mo hindi ka under, you are above the law. No one is above the law. May kasabihan na eh. Pero anong sinasabi ni Pablo? Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan. Sino siya? Bloy, sino ka? Magsabi na wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sinasabi ni Kristo, mawalang langit, mawalang lupa, isang pudlit, isang tuldok, ay walang sa iluhan dudong, sunod ka gidaya, nga imo subong, sabi mo, waay nata sa ilalim ng kautusan, di inataw. Waay gini si Pablo, kung damit, Pablo ka, Abloy ka. Ano pa? Romans chapter 6, verse 19. Romans chapter 6, kapatid. Okay? Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng tao. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng tao. Matindi siya. Ay ni Kristo. Si Kristo sabi niya, hindi ako nagsalita sa aking sarili. Siya ay nagsasalita ayon sa kaugalian ng tao. No. Kaugalian ng tao. Ano bang tao? Makasalanan. So nagsasalita ka, minisang-ayon ka. Kagaya ng during election ba? Bawal magbili ng baluta. Pero nandoon sa ground, bumibili ng baluta. So, okay lang sa'yo? During votation, mayroong bilihan ng boto. Dahil galing sa Malacanang, galing sa Manila, bawal talaga bibili ng mga boto. Tapos, example lang ito example lang ito. Dahil sa kaugalian ng mga tao, sige lang. Kahit magbili ng boto, kaugalian ng mga tao dito eh. Mga korap eh. Mga magnanakaw, okay lang. Dahil kaugalian ng tao, you are talking sa kaugalian ng tao. Grabe naman. Ano dito, Tagalog pa natin. Sa Tagalog dito, sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't-lalong kasamaan. Gayon din, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran at ikababanal. Hindi. Hindi mo yung sangkap mo, ihandog mo kung ano ang sa inyo. Kundi ang ihandog mo kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, hindi yung karumihan mo, hindi yung kung anong gusto mo, kundi kung ano mang ihandog mo sa Diyos. Yung gusto ayon sa Diyos, hindi ayon sa iyong gusto. Supposing ang Diyos ay gusto siyang karnero.
Ay, hindi ako mag-offer ng manok. Dahil karnero ang gusto niya, tupa. Huh? Yun ang ibig sabihin na hindi ka maghandog ayon sa iyong gusto. Hindi ka magsalita ayon sa iyong gusto. Dahil si Kristo, hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang gusto. Dahil sabi niya sa Juan 2:29, I am not speaking of myself. Si Kristo, ano bang sinabi ni Kristo? Sa Juan 2:49, for I have not spoken of myself, but the Father who sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Ibig sabihin si Kristo ay dependent siya sa itaas. Hindi siya nagsasalita sa sarili niya o sa sarili ng mga isip ng mga tao. But si Paul, hindi. Nagsasalita siya ayon sa kanyang sarili at ayon sa mga tao, salita ng mga tao. Sabihin naman, nag-interpret naman ako. Hindi, nandyan yung nababasa eh. Dito sa Tagalog, 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ibig sabihin, Jesus Christ was dependent to God. Kung ano niya sasabihin, this is the way how the prophet do during their time. You must follow the prophets. The prophets were not speaking by their own selves. They were speaking according to what God had dictated them. Sabi, tingnan natin kung ano naman ang sinasabi. Sabi dito ni Pablo sa 2 Corinthians 11:17-18. Tingnan. And which I speak. I don't speak according to the Lord. Grabe. Ako nagsasalita ayon sa kagustuhan ng Diyos. But as if foolishness is in this confidence of boasting. Anak ko naman, grabe ka. Ito si Pablo ay very clear na nagsasabi niya siya na hindi ako nagsalita. Ako nagsalita. Sabi niya, ako nagsalita sa kagustuhan ko. I don't speak according to the Lord. Hindi ako nagsalita ayon sa Diyos. Sabi sabihin, ako lang ni, tumutungo ko lang nito. Ako lang ng gimuhimo. Musunod mo sa ako, buang ko mo. But as foolishness, kabuangan, nagsulti ko, dili gikan sa Diyos, kundi nagsulti ko sa binuang buang na pamaagi sa Bisaya pa. But as in foolishness, nagsulti ko ninyo sa kinabuang-buang. And this confidence of boasting, sa akong pagsalig, sa akong panghinambog, grabe, in this confidence of boasting. Ano bang boasting? Paghinambog, pagpaburo. Since many boast according to the flesh, I will boast also. Daghang naghinambog, gumikan silang unod. Ako usab maghinambog. Mag-shout out ako mga kapatid. I-shout out ko dito nanonood. Okay. Sino dito? Okay, mag-start tayo. Shout out kay Paul Flores. Okay na daw ang sound. Alhamdulillah. Manuel Simenid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From Cotabato. Tanong ko lang, Ustad, anong mangyayari sa mga tao nga lahat ng bansa? Buhay ba sila pagdating sa Dajjal at Propeta Isa? O buhay po? Buhay pa po ang ibang mga tao. Buhay. Pagdating ni Isa, Dajjal, buhay ang mga tao. Kasi pag namatay na lahat ng ang tao, lahat ng tao ay namatay na, ibig sabihin, including Jesus, patay na rin. Of course, ang lahat ng tao ay namatay na, wala ng tao for how many thousands of years, maybe billion of years. Tapos after that, ang trompeta naman ay patunugin at mabuhay naman lahat, including animals, insects, mabuhay na para bigyan din sila ng justisya. Okay. Gino, sa Muslim na lang tayo mangaral.
wag na sa Kristiyano, di kayo papansinin. Nagkamali kayo na hindi ako papansinin sa mga hindi Kristiyano. Ikaw, uh, Noneb, ano, Azundim, Muslim ka, hindi. Uh, ito pag-aaral sa ano, kundi ito ay ito ay hamon ko sa kanila para sila magigising. Para sila magigising. Nga si Pablo, huwag mong sundin si Pablo dahil si Pablo ay hindi siya tagasunod ni Kristo. Si Pablo ay hindi siya apostol ni Kristo. Siya ay taga-usig. Taga-usig. Saka tungkol naman sa kung Quran ang dalhin ko dito, Quran, hadith, alam ko naman itong mga tao, kahit Quran, hadith, ay talagang binabanatan pa rin ako. So, mas maganda nga bumabanat ako, bumabanat din lang sa akin, di tabla, kaysa defensive lang ako, Quran palagi kong dala, or hadith kong dala, tapos talagang hindi naman sila nakinig. Mas hindi nakikinig ang Kristiyano pag Quran at hadith ang dadalhin mo. Tistingan mo mga kapatid. Ha? Punta kayo ng mga boulevard, punta kayo sa mga plaza-plaza, at magdala kayo ng Quran. Ituro nyo sa mga ituro nyo sa mga kaper, kung makikinig ba ang kaper. Kagaya doon, kung ikaw isang Muslim, ikaw kagaya ng isang Muslim, may tao, may magtao nga, dala ang Biblia niya. Ituturo niya ang Biblia sa iyo. Ikaw Muslim, tinuturoan ka ng Biblia. Would you hear? Would you listen from him? The same. Kung isang Kristiyano, dadalhin mo siya ng Quran, mayroon silang makikinig, pero bihira lang eh. Pero kung isang Kristiyano ang harap ko at ang dala ko ay Bible, makikinig talaga siya. Ikaw rin, brother, kung ikaw isang Muslim, tapos nakita mo isang Christian, dala-dala niya ang Quran at nag-explain sa Quran, mali-mali naman, ikaw ng Muslim, aalma mo, talagang kikilos ka, talagang magsalita ka, isang Kristiyano, nagdala-dala ng Quran, so makinig ka talaga, tingnan ko kung tama yung explanation niya. The same, kung dala-dala ko ang Bible sa harapan ng mga Kristiyano, mapilitan sila makinig sa akin. Ang bandang huli, magtanong sila, ano ba ang nasulat sa Quran? Doon ko na sila bibigyan. Maraming pumapansin sa natuturuan sa totoong aral ng Diyos, marami nang nag-convert. Alhamdulillah, brother. Alhamdulillah. Hindi lang ko magsalita dyan. Okay? So may mga tao nga ayaw nila sa Quran, bahala na kayo mga kapatid. Basta si Pablo, tandaan natin, as a summary, tandaan natin na si Kristo, mawala ang langit, mawala man ang lupa, tuldok man o kudlit, ay walang iiwanan. Sundin lahat. Bagko si Pablo, sabi niya, hindi na tayo under sa katuruan. Si Kristo ay nagsasabi, hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Pero si Pablo nagsasabi, ako'y nagsasalita sa aking sarili at ang aking sinasabi ay hindi nagmula sa Diyos, kundi nagmula sa aking kagaguhan from foolishness. Saan yan mabasa? Saan yan mabasa? Mabasa yan sa 2 Corinthians, okay? 2 Corinthians 11:17 to 18. That which I speak, I don't speak according to the Lord, but as in foolishness, in this confidence of boasting. I am not speak, that which I speak, yung sinasabi ko, pinahambal ko sa inyo, I don't speak according to the Lord. Why ako gahambal iya? Why ako nagahambal? Sang kagustuhan sang Diyos. But as of foolishness, kundi sa kalokohan, foolishness, in this confidence of boasting, sa aking pagsalig, sa aking pagkahambugiro. In the day of judgment, wala nang panagutan si Pablo eh. Sinabi na nga si Pablo, ako'y nagsisinungaling, ako'y nag-boasting, ang salita ko ay hindi nagbula sa Diyos. In the day of judgment, gamitin pa niyo si Pablo. Hindi na. Sabi ni Pablo, tanga kayo, di ba doon ako sa lupa? Di ba sinabi ko sa inyo na ang sinasabi ko ay hindi nagmula sa Diyos, nagmula sa akin? Sinusunod niyo ako. Parang si Satanas rin, di ba? Si Satanas in the day of judgment,
ipaharap din siya sa mga tao dahil yung mga tao palagi nilang sinasabi na satanasan kasi ako natokso ako dahil ni Satanas. Palagi nilang i-blame si Satanas. According to Islam, Satan will be brought in front of those people and then tatanungin si Satanas ng Allah for justification of your allegation. Dun si Satanas magsabi, Ya Allah, you created me. I don't have power over them. I only whisper them. But they follow me. Tingnan mo, si Pablo, sabi ni Pablo, nagsabi ako na sa kanila. Kung ayaw, huwag kayong magpatuli. Kain kayo ng baboy, aso, sa gusto niyong kakainin. Semba kayo kung sino ang sambahin ninyo. Magsamba kayo sa Ama, okay lang. Magsamba kayo sa Anak, okay lang. Magsamba kayo sa Espiritu Santo, okay lang. Ako ito si Pablo, nagsalita ako sa aking kagaguhan, hindi mula sa Diyos. Tapos ngayon, sisihin niyo ako dito sa impyerno? Huwag niyo akong sisihin. Kung ako si Pablo, nako, pick up. Pick up sa inyo. Hindi ako, bakit papanagutin ako? Sinabi ko na sa inyo na ang sinasabi ko ay hindi nagmula sa akin. Di po ba mga kapatid? So maraming salamat po, Jade Cross Canet. Marami nag-convert sa ng page, sa Christian page din. Marami din nag-Muslim to Christian. Saan? Istorya. Yung mga sabi-sabi ninyo, sige, wala pa akong nakitang isang Pilipino nga Christian nga may kaalaman sa Muslim, may kaalaman sa Islam, marunong magsulat sa Arabic, marunong magbasa ng Quran, maka-interpret, wala. Mayroong nag-Muslim na mga tinatawag nila nga Muslim na naging Christian, mga basura in the community. Mas basura sila sa community. I-research ninyo sa Google, the fastest growing religion. How many churches in Europe in the West, churches converted into masjid, mosque, dating mga simbahan. Kami, I am the living proof. I am a former Christian. I know the Bible well from cover to cover. I'm debating with you. I was teaching Bible before. Bible teacher ako. Ngayon, I am a living proof na ako ay isang Kristiyano. Kayo, saan yung living proof ninyo nga dating Muslim? Mayroon kunwari dyan na imam, hindi naman makabasa sa Arabic, sa Quran, tapos sabihin niya imam, challenge din. Hindi makabasa ng Quran yan. Buklatin mo yung Quran, yung Arabic, yung nagsabi-sabi dyan na isa daw siyang imam, nga Muslim siya, naging Kristiyano, yung pare-pare dyan, peke nga, bakla na pare. Magbuklat kayo ng Arabic ng Quran, ibabasa sa kanya, mabasa, hindi makabasa yan. Talagang marumi pala ang aking kamay dahil sa tintaan na ink. Mayroon naggawa akong ink. Okay mga kapatid, ito lang ang aking masabi. Shout out po kay Flores. Tanong ko po, Ustad, pinatay ng Romano si Pablo, pero bakit naging Kristiyano ang mga Romano? Naniwala sila sa turo ni Pablo. Ay, naturo talaga si Pablo, kaya ang karamihan talagang buklatin na hindi lang turo ni Pablo, turo ng Diyos. Yun ang masaklap eh. Kung ano ang sulat ni Pablo sa Corinthians, Ephesians, Galatians, anong nasulat dyan, ang masaklap pa dyan, sasabihin nila, the Word of God, salita daw ng Diyos. Hindi pa nila sasabihin nga, salita ni Pablo. Salita pa ng Diyos yan. Yung sa kanila eh. Okay. Wala na. Maraming salamat. Please, pakishare na lang ho. Brother Flores o sino pa dyan, ang ating mga Muslim brothers and sisters. Sinong manonood dito? Inshallah, Abdul Malik. Inshallah, pakishare na lang ho. So, may Allah reward you. Brother Manuel, may Allah reward you. Inshallah, sa sunod naman. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.